Hello guys! Welcome back again to my mini vlog at ninang at ninong nga tayo for today's video. So naimbitahan nga kami ni Denver na magninang at magninong sa anak ng kanyang pinsa na si Ate Janet. Maaga pa nga lang ay nakaprepared na kami dahil ayaw rin naman naming malate doon dahil 10 AM nga yung call time. Kasama din namin si Mami, si Kiel at si Daniel na pamangkin namin. Bali dito nga pala sa church namin bibinyagan si Gabriel sa Jesus is Lord. Pagkadating nga namin ng saktong 10 dito ay wala pa nga yung bibinyagan pero on the way na nga sila at nandito na rin yung iba pang mga ninong at nina. Maya-maya nga din ay dumating na rin sila at tumulong na si Denden para ikabit yung happy birthday banner nga ni Gabriel at ito nga tong bata na to bagong gising kaya wala pa nga siyang sa mood. At habang wala pa nga si Pastor at naghihintay pa kami sa kanya, ito nga si Kuya Drew tumulong na rin kila Ate Janet para naman may ayos na nga yung mic na gagamitin nila. Medyo konti nga lang kami dito dahil yung iba ay dadiretso na nga dun sa venue at sabi ko nga dito kay Steve na panganin ni Ate Janet at Kuya Romel ay mag-hi siya sa vlog ko. Dahil nga boring na nga din yung mga bata, in-entertain muna sila ni Denver pero dumating na rin naman agad si Pastor at naghanda na rin sila kagad para nga maumpisahan na yung child dedication. Hello po sa aming pastor, si Pastor Edwin Abo. Isang magandang araw po sa atin at alam ko po na napaka-special po ng araw na ito dahil ngayon po ay isa-celebrate po natin yung of course yung birthday ng ating mong kasama na po ako na ating inaanak at isa sa mga malaking pagpapala sa buhay ko ng Panginoong family. Sa araw na ito tayo po ay magkakaroon ng tinatawag po natin child dedication at ang child dedication ay kumbaga sa mga Kristiyano po ay talagang ginagawa po natin ito bilang pagpapakita po ng ating mong paggalang, pagsunod sa kung ano yung nais na mangyari ng Panginoon sapagkat bilang mananampalataya po ng ating Panginoon sa Kristo, ang Panginoon man din po nung siya po ay ipinanganak sa mundong ibabaw na ito ay siya din po ay inihandog sa ating Diyos Ama. Kaya bilang tagasunod ni Kristo ay marapat lamang po na sundin din po natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Nakakatuwa naman tong dalawang binata na to. Nasa kalagitnaan na rin pala kami ng child dedication ni Gabriel at naalala ko lang din yung araw na bininyagan din dito si Kiel way back 2017 at si Pastor Eric nga yung nagbinyag sa kanya, tulog na siya. After nga niyan, syempre hindi mawawala yung mga picture with the ninangs and ninongs at kasama na rin yung mga solo picture kasama yung bininyagan. Syempre ito na nga yung picture namin with Gabriel. O diba pwede na sundan? Huy, pagkalabas nga namin ng church ay ramdam na ramdam nga namin yung init ng panahon at para nga kaming pinapaso. Si Denver nga hindi nakasama dahil bigla ang may pasok nga siya ngayon. O diba saya-saya be? Oo, sumabay sa init ng panahon. Okay lang naman, sabi ko sana at least makakain ka man lang pero hindi na nga daw talaga pwede. Alam ko naman na may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado kaya naman naiisip ko na kaya siguro naiinis din ako dahil sa init nga ng panahon at isa pa ay gutom na nga rin talaga ako. Char. Anyway, nakarating na rin naman kagad kami dito sa Ayala Malls dahil malapit lang naman. Dito nga pala yung venue sa food club at located sila dito sa Ayala Malls, Manila Bay, 4th floor IT zone. Sana nga lang talaga ay marami akong makain dahil makanin nga akong tao, ulam nga yung pinunta dito. After nga namin ma-secured yung mga gamit namin ay nagsimula na nga rin kaming pumila Huli kayo. At nagpresenta pa nga tong si Mami na videohan niya nga daw ako para naman daw makita ko sa sarili kong vlog. Ay, buti naman alam nyo. Oo, ayan, hindi niya malaman kung saan siya pwesto talaga naman. At sabi ko nga sa inyo ay makanin talaga akong tao at kahit kapiranggot na ulam nga lang yan or sarsa lang yan ay kayang-kaya ko talagang umubos ng 3 platong kanin. Gusto ko pa nga din sanang ilibot kayo at ipakita ang lahat ng menu nila dito dahil sobrang dami ng masasarap na pagkain. Kaya lang ang dami nga rin talaga tao dahil Saturday nga ngayon. At dahil lunchtime nga ngayon, yung mga tao ay kumakain sila para pananghalian kaya naman maluwag na maluwag pa nga dito sa mga desserts and fruits kaya ito na nga muna yung mga kinuhaan ko. At dahil nga dyan ay naisipan ko na nga rin kumain ng mga prutas dahil napakadalang ko na nga ding nakakakain nito. Kita nyo naman at sobrang dami talagang tao. Ang mga ulam na kinuha ko nga lang ay tempura Shanghai gulay na may hipon at baka. Syempre hindi pwedeng mawala ang sabaw kaya naman kumuha din ako
ako ng sinigang at para na rin kay Kiel. Buti na nga lang din ay nakahabol tong si Adrian, yung bunsong kapatid nila Denden, dahil galing pa nga siyang work. Itong ang batang to ay minadali niya nga yung pagkain niya dahil dito sa ice cream. At dahil nga tapos na kaming bumakbak ng aming pagkain for the lunch, eto nga nagdi-dessert na kami at vanilla ice cream nga yung napili ko. Grabe naman at titig na titig ang person dito. O ayan, sige, tinitigan ko. Char, hindi ganyan talaga ako pag nakakakita ko talaga ng magaganda guys, dahil ang ganda niya talaga at mukha siyang anime. After nga namin kumain ng ice cream ay binabalik-balikan ko pa nga tong mga tira kong ulam dahil na-realize ko na sobrang daming nagugutom ngayon, kaya ayoko namang magsayang ng pagkain. Pero hindi nga rin talaga maiiwasan. Kung pwede nga lang ibalot ko lahat ng tira at i-take out ko ay ginawa ko na. Kaya nga sabi ko dito kay Daniel ay ubusin niya yung pagkain niya. At dahil birthday nga ngayon ni Gabriel ay syempre hindi naman din pwedeng hindi siya kakantahan. Tignan nyo nga, tuwang-tuwa nga tong batang to, ay she's nice. After niya nga mag-blow ng candle, eto nga ini-entertain naman siya ng mga kuya. Tuwang-tuwa naman talaga tong batang ito. Kung hindi nyo nga natatanong ay expertise na nga din ni Kel yung mag-entertain nga ng mga babies. Senyalis na nga ata ito. 2:30 nga ang tapos namin dito pero nauna na nga yung iba. Eto nga si Kel ay nagpapa-baby dito at naglalambing sa Tito Adrian niya dahil na-miss niya nga daw. Tagal din kasi talaga nilang hindi nagkita. Sa Cavite na kasi nakatira tong si Adrian dahil mas nakakapagpahinga nga siya doon. So, sobrang busy nga ni Ate Janet ay ngayon lang siya nakakain. Akala ko nga ay pagkatapos namin sa food club ay uuwi na kami, pero itong si Ate Janet ay gusto niya ngang i-treat yung mga bata muna dito sa time zone dahil minsan nga lang naman talaga to. Akalain mo yun at naka first place pa nga tong si Kel kahit nga napakabalagbag niya nga magmaneho at patayo-tayo pa nga. Kung pinagmamasdan ko nga sila at nakita kong enjoy na enjoy sila ay natutuwa rin talaga ako dahil hindi ko nga na-experience tong mga ganitong bagay nung bata pa ako. Ito nga tawang-tawa ko kay Kel dahil hindi nga kasya sa mukha niya kaya nga hinahawakan na lang ng Tito Dian niya. Eto namang si Mami ay enjoy na enjoy nga dito sa roller coaster. O diba? For the go. Habang busy nga sila dito ay mag-feeling singers muna nga tayo. But there's a danger in love. It's someone to blame you. Baby, you don't have to feel like the rain. And like a fool, you'll never see. But there's a danger in love. It's somebody too much. Lasyo si OA, bakit feel na feel mo naman, T? May hugot ba tayo dyan? Di ko nga din alam kung bakit gustong gusto ko tong laging kinakanta. People don't stay around. Baby, sometimes the just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. All the things that you wanted to say. Do you feel me beside you in your heart? There beside you where I used to lay. Baby, sometimes angels in love. Pagkatapos nga naming magbanding ni Mami at mag-feeling singers nga't eto nga't naabutan namin sila dito sa bowling at eto na nga yung huli naming destinasyon for today's video. Sobrang nag-enjoy nga ngayon si Mami at naisip ko lang din na dapat nang re-rewardan din talaga siya na lumabas-labas kung paminsan-minsan dahil sa lahat nga ng sakripisyo at pagod niya sa amin sa bahay. What? Dapat ganun lang chill moves. Mahina anak, mahina. Go kuya. Go kuya. It's alright. Wala akong energy. Pagkatapos na nga naming mag-enjoy sa time zone, eto nga't nagpapahinga na muna kami at yung iba nga ay nag-CR na nga muna bago kami umuwi na. Si Kelly nga kanina pa nga ako kinukulit at sabi niya nga ay picturean ko nga sila doon kay Optimus Prime. Habang naglalakad-lakad nga kami at naglilibot-libot muna ay nakakita nga ako dito ng malaking ahas at gustong-gusto ko ngang hawakan kaya lang natatakot nga din ako. No, it's not. Ayun, iguana.
Ito pa, oy, shy type. Uy, isang kabe. Isang kabe. Kabe. Kukumpulan dito, nakakagigil. Struggle siya dyan, Marami pa nga kaming nakita ang iba't ibang klase ng hayop dito. Katulad na lang nitong parrot na napakaganda nga nung kanyang feather. Scary ako talaga ng mga ganito. Ay, akala ko hindi siya totoo. Tapos gumalaw yung leeg niya kanina. Balat! Ayoko! I cannot. Ingay mo dyan, be. Ayaw mo na ba? Tares. Hi! Traveling. Never pa nga akong nakahawak ng aas pero parang nakaka-cringe nga yung balat niya. Eto nga't binilhan na rin kami ni Ate Janet ng panghapunan namin para nga daw hindi na kami magluluto pag uwi namin ng bahay. And I'm so happy today guys because I was able to go out and enjoy with my fam, and that's it for today. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!